nag-record na ako, naka-on ang engine, nagva-vibrate yung kotse at hindi maganda output. That's why we are re-recording this video, guys. Anyways, about 7 days ago, nag-post tayo ng bagong video natin regarding the CU525 ng Vogue Motorcycle or Vogue Philippines, ano? After noon, may mga ilan tayo natanggap na comments, reactions, and even inquiry. Yan, sa ating page. So, nagtatanong about pricing, tatanong about specs, although I don't have the entire specs or complete entirety ng specs. So, hindi ko ma-discuss yan ngayon. But, let's talk about some of the things na nalaman ko dito sa motor na to para mas madagdagan ng kaalaman nyo, guys, sa pangakaro. Okay? Ayun, but, asahan nyo, we're going to have a different video kung saan natin i-discuss yung full specs at yung experience natin for the first time dito sa motor na to once dumating yung bagong batch ng motor na to ni Vogue Philippines. Kasi yung unang batch nila nang dumating, kaya maalala ko tuloy, etong motor na to dapat ipe-present sa Makina Moto Show nung kamakailan. Okay? However, ang nangyari, hindi umabot sa delivery. 2 weeks na delay. 2 weeks yata o 1 week. So, hindi na i-present. Although na-mention ko doon nung nag-host tayo sa event doon sa Makina. Sayang, di siya na-i-launch. But, doon sa dumating na 6 na motor nila, unfortunately, wala na. And I just hope again na pagdating ng bagong batch nila, ma-activate na ng Vogue yung isa para ipa-demo sa atin. Para maibigay natin yung mga dapat yung malaman, anong performance, yung mga ganun. Okay? But anyway, in this video, pag-usapan natin ng konti lang naman na patungkol sa specs ng motor na to and kung nasaan siya sa market and so on and so forth. Ayun, dun sa mga hindi nakakaalam, guys, sa mga kaaro, ang Vogue ay company ng Longsin. At ang Longsin ay isang company sa China na gumagawa ng iba't ibang engine. Kabilang na dyan ang BMW. I believe they had partnership with MV Agusta also. Dito sa Pilipinas, sila rin ang, I believe, kung hindi na ngayon, I'm sure, they used to create or manufacture yung engine na nandun sa Bristol bikes na Veloce at Venturi. Kasi I believe ngayon kasi, parang kumukuha na lang si Bristol sa Kobe. Yeah, it has the same engine, or yung Bristol Veloce na yon at Venturi. It has the same engine. Kasi nga, syempre, sa kanila kumukuha si Bristol ng engine, sabi ko nga. It has the same engine with the 500R, 500 DSX, 500 AC. Yan. Bakit mas kilala si Bristol? Mas malakas, mas gumagastos kasi sa marketing ang Bristol bikes, guys, at mga kaaro. That's why. Si Vogue medyo mayabang, ayaw gumastos masyado. They only have the vloggers. And si Vogue CU525, guys, at mga kaaro. Prior to this, what they had, like I said, are the 500R, AC, and DSX. Yung tatlong yon ngayon, hindi na available dito sa Pilipinas. Actually, they also even have the 500 DS lang eh. But anyway, yung 4 na yon, hindi na available dito since ma-launch ang mga 525 engine bikes noong 2023, last year, sa Europe. But I believe 2021 nung nag-start na mag-manufacture ang Vogue ng mga gantong engine. But they officially launched it last year lang. So, currently, sa 525 variants nila, meron silang 525 DSX, 525RR, 525R, 525 AC. And then, lately, meron na rin silang bago na 525 DSX na Black Edition. Okay? Pero yun, recently, ito ang inad na nila, ang 525 CU or CU525. So, it's a cruiser bike. Just like I said sa nakaraang video natin, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Just like I said there, kamukha siya ng, or maybe let's just say inspiration niya is the Harley Davidson
na Sportster S. Okay? Mapapansin nyo yung kanyang headlight, yung kanyang gulong, malalapad, yung pormahan, upuan, tangke, yung actual, yung build niya. I believe it is really an inspiration or na-inspire sila sa Sportster, guys, at mga kaaro. Etong motor na to na ikukumpara siya sa Kawasaki, yung 450cc, I believe, and then yung Rebel 500. Rebel 500 has the 471cc engine. This one, which is a good thing, this one, the CU525, has a 494cc, guys, at mga kaaro. So, masasabi natin, pagdating sa laki ng engine, mas malaki ito ng konti, 471 versus 494cc, guys. Yet, pagdating sa price, I believe ang Rebel 399,000. Ang offering ng Vogue initially is 350. And kung naghahanap kayo or kung nagpaplano kayo bumili, siguro yun na gawin niya na. Although I'm not sure, I'm not convinced na itataas nila yan. Vogue is not telling me to say this. Ito lang pananaw ko. Mukhang ma-stuck naman sila sa 350 na yan. I mean, it's a good price. Kung isipin nyo ha, lamang ng ilang cc, mas malaki engine, better performance, I would say, at least sa bilis and those kind of things. Kung ikukumpara sa Rebel, maybe I am wrong, you know, I'm not an expert, but I'm just basing it on the numbers. Pero the price, 350 sa Vogue, CU525, Rebel 500 is 399. So 50,000 or 49,000 to be exact. Medyo significant yun. Medyo malaking bagay yan, guys, at mga kaaro. So again, if you are looking for the likes of Sportster S ng Harley Davidson, eto yun. Try nyo once nandito na yung motor, or even check out other videos. I believe super competitive nitong motor na to, pricing wise, and pagdating sa quality, isang masasabi ko, dahil happy na ako sa 525 DSX natin, simula nung gamitin natin in December. In fact, tinakbo na natin siya sa recent na Ironman 2024. Alam nyo yan, meron din tayong 500R na ginamit, and I sold it, nasa 17K na. Never had any serious problem. There and here, may mga konting maliliit lang, pero it's not something that's major na hindi na, alam mo yon, na talagang mag-worry ka. What I'm trying to say is that quality wise, they're very competitive, and hindi lang sila competitive pagdating sa presyo. Gone are the days na pag sinabi mong China-made bike, low quality, or alam mo yon, lesser quality kung ikukumpara siya sa Japanese or Italian or US brand or European brand. Okay? Na pagdating sa appearance or sa design, sabi ko nga Sportster S, may halintulad dito because of its headlight or headlamp, malaki na tires, mataba. yung kanyang pormahan, it's aggressive pero chill at the same time. Alam nyo yun? Kasi malaki siyang tignan eh. Pero at the same time, pagka nagra-ride ka, hindi mo feel na mabigat yung motor, gawa ng sa seat height nito, mababa lang. At 5 flat ka, walang problema. Baka flat pa rin ang paa mo. So, if you are someone na medyo kinapos sa height, just like myself, I stand 5'4", pero naka-fold na yung tuhod ko dito nung inupuan natin siya, guys, at mga kaaro. So, check it out. Okay, I'm just looking at the picture also para ma-refresh lang. Naka-bar and side mirror to na bilog. Tapos, bruskong yung tsura. Ganda nito. Yan lang, may mga ilan akong gustong sagutin lang doon sa mga message at comments sa ating YouTube channel because of this bike. And I'm very excited na dumating na yung second batch nila para matry na natin yung motor, kasi na-activate yung motor na dapat na itatry natin kaya binente. But anyway, I guess that's it muna, guys, sa mga kaaro. Abangan nyo yung ating review ng performance nito once we get to use it for a couple of days pagka na activate na yung mismong demo unit nila. Alright? Well, I guess that's it muna, guys. Thank you so much for watching. Till next time, ride safe, drive safe all the time. Okay? If you're not yet subscribed, please subscribe. Alright? Bye for now.